the prophecy of dragon, millennial reign of Jesus Christ, the two witnesses, and the judgment day. Ito ang magaganap after rapture. 4 na propesiyang ikagugulat mo dahil matagal nang itinago sa'yo. Kumanda ka at makinig sa mga biblical prophecy na ngayon mo palang mapapakinggan. Ang prophecy sa Red Dragon. Katapos nito, isang kagilagilalas na bagay ang nagpakita sa langit. Nakita ko ang isang babaeng nadaramitan ng araw at nakatungtong sa buwan. May korona siya sa ulo na may 12 bituin. Manganganak na siya. Kaya dumadaing siya dahil sa matinding sakit. May isa pang kagilagilalas na bagay akong nakita sa langit. Isang malaking pulang dragon na may 7 ulo at 10 sungay na may korona sa bawat ulo. Pinangay ng buntot niya ang 3 bahagi ng mga bituin sa langit at itinapon sa lupa. Tumayo ang dragon sa harap ng babaeng manganganak upang lamunin ang sanggol sa oras na isilang ito. Kailangan mong pakinggang mabuti ito. Dahil ito ang mensahe at ito ang simbolo at ibig sabihin. Jacob is the sun and the 11 stars is the 12 tribes of Israel. At yung babae na daramtan ng araw, symbolize at binivision ito ng ibang mga interpretation na ito ay many religion o napakaraming religion sa mundo. Pero in biblical interpretation, yung woman ay ang Jerusalem, ang Israel. At kung pag-aaralan nating mabuti, ang woman ay sumisimbolize sa Zion. Yes, Israel, Jerusalem, and Zion. In Hosea chapter 2, verse 19 to 20. Ituturing ko kayong asawa magpakailanman. Ito ang sabi ng Panginoon. Gagawin ko sa inyo ang matuwid at tama. Mamahalin ko kayo at kakaawaan. Itatalaga ko sa inyo ang aking sarili ng buong katapatan at kikilalanin niyo ako bilang Panginoon. The woman gives birth. Another sign of prophecies. Revelation chapter 12 verse 2, manganganak na siya kaya dumadaing siya dahil sa matinding sakit. Later pag-uusapan natin who is the child. Another prophecies, the dragon. Who is the dragon? The serpent, Satan. Yung kaaway ng Diyos, yung kalaban ng Diyos. Siya lagi ang sinisimbolo ng dragon o ng ahas na lumaki na sinlaki ng dragon. Hindi siya magpapakita ng literal na dragon sa huling panahon, but it symbolized terrible. Revelation chapter 12 verse 3, may isa pang kagilagilalas na bagay akong nakita sa langit. Isang malaking pulang dragon na may 7 ulo at 10 sungay na may korona sa bawat ulo. Tinangay ng buntot niya ang 3 bahagi ng mga bituin sa langit at napon sa lupa. Tumayo ang dragon sa harap ng babaeng manganganak na upang lamunin ang sanggol sa oras na isilang ito. Remember, it's not fiery and bloody red na magpapakita at uusbong ang katakot-takot na dragon na ito. Ang bata ay sumisimbolo sa Panginoong Kristo na tinutugis ng dragon. Nung pinanganak, kinuha ng Diyos. Alam natin ang nangyari. Hindi nagtagumpay si Satan 1,000 years ago. Nailigtas ang buong sanlibutan sa pamamagitan ng pagsampalataya sa Kanya. Kaya, ang tinutugis na lang ngayon ay ang mga mananampalataya. Dahil yung babae sa Revelation chapter 12 ay nasa ilang. Sa huling panahon, ito ay nagre-represent sa matinding katangian ng halimaw na gagawin niya. Merong malaking magaganap na kasamaan na manggagaling po sa dragon. Makinig mabuti dahil napakahalaga nito. The descriptions tells about the dragon symbolically suggests na kung paanong bumubuga ang dragon sa pamamagitan ng apoy at sumisira. Ganito ang gagawin ni Satanas sa huling panahon. Literally, wawasakin niya dahil merong period of tribulation sa panahon na yan. Sisirain niya yung nature. Symbolically, sisirain niya at wawasakin niya yung relasyon ng tao sa Panginoon. Sa madaling sabi, ang dragon sa Apokalipsis, it pictures the fullness of evil. Yung lahat ng kasamaan ni Satanas na matagal nang tinatago at nagpapanggap siya sa buong mundo, dito niya ilalabas sa huling kapanahunan. The dragon symbolically and pictures the fullness of evil. Ilalabas niya po yung matindi niyang kasamaan dito. The next sign, the Great Red Dragon. Gaya ng laging paliwanag po sa Revelation, hindi natin ito makikita ng literal. Ang symbols po ng 7 head and 10 horse adored 7 diadems. Yung horn symbolize power, yung crown symbolize authority. Sa period na to, dito natin makikita kung paano kikilos ang gawa ni Satan.
sa pamamagitan ng kapangyarihan, ng knowledge, ng authority sa buong mundo at ng lakas. It's quite terrifying kasi yung diadems, yung 7 head and 10 horns, sa Revelation lang po nabanggit yung diadems in Greek word na ang ibig sabihin po is ruling authority all over the world. Para lang sa kaalaman mo kapatid, yung dragon na sinasaysay sa Revelation ay hindi makikita ng literal. It's symbolical na tatayo sa harapan ng babae. Ibig sabihin, ipapakita niya kung gaano siya katindi at kasama. Face to face. Saan? Sa Jerusalem. Sa churches, ipapakita niya kung paano niya irurule as one ang world. The one world government, one world currency, and one world religion. Ito yung nire-represent ng Red Dragon. Hindi basta-basta naglalabas ng illustration ng Revelation pagdating po sa mga babae or woman. Kasi meron pong pinipicturize po bawat sinasabing woman sa Revelation. Yung Jezebel, pinipictures po niya ay the great harlot, the false prophet, false teachings, false doctrines, and churches. Sa Revelation chapter 12, it pictures the Jerusalem, the Israel, Zion. Maraming misinterpretation pagdating po sa passages po na yan. Na yung hinahabol na dragon na babae ay si Mary daw po. Pero hindi po yan yung tinutukoy ng Biblia. Gaya ng sinabi sa Hosea, ito po ay kumakatawan sa Jerusalem, sa Israel. Another prophecy, suffering of Israel nation. Babae naman ay tumakas sa isang lugar na inahanda ng Diyos para sa kanya upang maalagaan siya roon sa loob ng 1,260 araw. Yung Israel, meron pang natitira sa period ng Great Tribulation. Ito yung suffering. Kung gusto nyo pong malaman yung Great Tribulation, marami na po ako nailabas. Tingnan nyo po maigi mga kapatid. Ganoon din sa mamumuno po sa Great Tribulation. Dahil nyo po at matuto at ma-inspired. Susunod na babasahin ko sa iyo kapatid, ito yung period ng Tribulation. And pagkatapos nito, nagkaroon ng digmaan sa langit. Si Mikael at ang mga kasama niyang mga anghel ay nakapaglaban sa dragon at lumaban din ang dragon at ang kanyang mga anghel. Ngunit natalo ang dragon at ang kanyang mga anghel at pinalaya sila mula sa langit. Kaya itinaboy ang malaking dragon, ang ahas noong unang panahon na tinatawag ng Diablo o Satanas, na nanlilang sa mga tao sa buong mundo. Itinapon siya sa lupa kasama ng kanyang mga anghel. Merong specific na mangyayari po na ganyan sa huling panahon, sa end po ng Great Tribulation. Yan po ay tagpo sa pakikipagdigma sa Battle of Armageddon. Pagkatapos po niyan, millennial reign of Jesus Christ. Dito galit na galit si Satan kasi alam niya na hindi siya mananalo sa huling panahon. Kahit anong gawin niyang kasinungalingan po sa mga tao, kahit siraan niya ang Biblia, siraan niya ang salita ng Diyos, ang kapangyarihan ng Panginoon, ang pagkamatay ng Panginoong Jesucristo at muli niyang pagkabuhay, kahit po sirain po niya yan, hindi siya magtatagumpay. Kaya ganun na lang ang galit niya sa mga anak ng Diyos ngayon, sa mga Kristiyano, sa mga lingkod ng Diyos. Kaya niya tinutuligsa sa panahon natin ngayon dahil kakaunti na lang ang kanyang panahon. Lalo pang nagalit ang dragon kaya nilusob niya ang iba pang mga anak ng babae. Ito'y walang iba kundi ang mga taong sumusunod sa mga utos ng Diyos at sa mga katotohanang itinuro ni Jesus. Remember, who is the dragon? Satan, kaaway ng Diyos. Ginagawa niya ang lahat para agawin ka sa Panginoon. Pero gumagawa ng kaparaanan ng Panginoon para iligtas tayo doon sa mga pakana ng Diablo, mga kasinungalingan niya. Ito yung sabi ng Revelation 12 verse 13. Nang makita ng dragon na itinapon na siya sa lupa, tinugis niya ang babaeng nanganak na sanggol na lalaki. Verse 15, dahil dito nagbuga ang dragon ng maraming tubig parang baha upang tangin ang babae. Pero tinulungan ng lupa ang babae. Bumitak ito ng malalaki at hinigop ang tubig na galing sa bibig ng dragon. Ito yung kaparaanan ng Diyos sa oras na ito. Tinutulungan niya tayo upang tayo ay hindi malinlang ng kaaway. Kaya yung ginagawa po ng kaaway ngayon, pilit niyang inaagaw po yung anak ng Israel. Sino po yun? Yung mga sumusunod sa salita ng Diyos, yung sumusunod sa turo ng Panginoon. Ito yung sabi sa Revelation chapter 12 verse 17. Lalo pang nagalit ang dragon kaya nilusob niya ang iba pang mga anak ng babae. Ito'y walang iba kundi ang mga taong sumusunod sa mga utos ng Diyos at sa mga katotohanang itinuro ni Jesus. Ito naman ang propesiya sa millennial reign
of Jesus Christ. Paagusin ko ang tubig sa batis, dadalo ito sa mga tuyong burol at magkakaroon ng mga bukal sa mga lambak. Gagawin kong tubigan ang ilang at ang mga lupaing tigang ay magkakaroon ng mga bukal. Patutubuin ko sa mga ilang ang mga puno ng sedro, akasya, mirto, olibo, pino, enebro at sipres. Dahil kung hindi mo pa alam ang millennial reign of Jesus Christ at ang kanyang muling pagbabalik, magugulat ka dahil ito ang magaganap. Isaiah chapter 11 verse 4, bibigyan niya ng katarungan ang mga mahihirap at ipagtatanggol ang kanilang mga karapatan. Sa pamamagitan ng kanyang salita, parurusahan niya ang mga tao sa mundo at mamamatay ang masasamang tao. Pairalin niya ang katarungan at katapatan. Ito ang magiging pinaka-sinturon niya. Magkakaroon ng katarungan at magkakaroon ng matuwid na paghatol sa mundo. Magiging maayos ang pamumuno, magiging balanse at magiging payapa. Kung sa panahon natin, hindi natin nakikita ang mga bagay na ito sa mga mayayamang bansa at tanyag, sa panahon ng millennial reign of Jesus Christ, ito ang mangyayari. Magkakaroon ng kapayapaan at magkakaroon ng makatarungang paghatol sa buong mundo. Hindi nababayaran, hindi nasusuhulan. Sa totoo lang, ito ang realidad ng buhay. Napakagulo ng sanlibutan, hindi payapa. Meron na lang kapayapaan sa presensya ng Diyos. Kapag tayo tumatawag, pag tayo ay nasa luklukan ng trono ng Panginoon, pag tayo ay sumasamba sa Kanya. Pero ang totoo nito, kung wala ang Diyos at ang presensya ng Diyos sa mundo, ito'y napakagulo. Pero sa panahon ng millennial reign of Jesus Christ, magkakaroon ng kapayapaan. Walang banta ng kaguluhan. Banayad ang nasa kapaligiran, walang tukso, walang kasamaan, hindi magkakaroon ng kasalanan. Isaiah chapter 11 verse 6, magiging lubos ang kapayapaan sa kanyang paghahari. Ang asong lobo ay maninirahang kasama ng tupa. Mahihigang magkasama ang kambing at leopardo. Magkakasama ang guya at ang batang leon. At ang mga mag-aalaga sa kanila ay mga batang paslit. Magkasamang kakain ng baka at ang oso. At ang mga anak nila ay magkakatabing hihiga. Ang leon ay kakain ng dayami na gaya ng baka. Kahit maglaro ang mga paslit sa tabi ng lungga ng makamandag na ahas o kahit na isuot nila ang kamay nila sa lungga nito, hindi sila mapapahamak. Walang mamiminsala o gigiba sa Siyon, ang banal kong bundok, sapagkat magiging laganap sa buong mundo ang pagkilala sa Panginoon katulad ng karagatan na puno ng tubig. Sa lahat po ng confused sa millennial reign of Jesus Christ, ito ay pagkatapos ng second coming ni Jesus. Kung tayo nabubuhay sa millennial reign of Jesus Christ o inahanda nga ba, totoo nito mga kapatid, anuman ang mauna, rapture, tribulation, or rapture, ito po ay magaganap, yung millennial reign of Jesus Christ. Kaya po yung mga nangyayari ngayon, pwedeng preparation po yan sa mga bagay po na ito. Para lalo ka maniwala kung hindi ka pa naniniwala sa salita ng Diyos, ang ilog Euphrates, natutuyot. Mga disyerto, nagkakaroon ng tubig. Mga imposibleng bagay mga kapatid, pero nagaganap na. Yung mga mababangis na hayop, mga wild animals, ngayon po ay nagiging maamo na. Ito ay malinaw na tayo ay nabubuhay sa mga propesiyang ito. At magiging lubos siya sa pagdating ng Panginoong Kristo, na kahit yung mga batang sanggol o yung mga batang paslit kaya makipaglaro sa mababangis na leon, na kahit yung mga prey at predator hindi po mag-aaway, hindi magkakainan at magsasakitan, kundi magiging payapa. Bakit po? Kasi namumuno dito sa lupa ay ang Panginoong Hesukristo. Katunayan na hindi pa tayo nabubuhay sa millennial reign of Jesus Christ. Ito ay preparation pa lang, nagaganap po sa mundo natin. Hindi pa namumuno ang Panginoong Hesukristo dito. Kasi once namuno ang Panginoong Hesukristo, walang kasamaan, walang injustice dito kasi may hustisya sa Panginoon. Dito tayo magtataka na kung tayo nabuhay na napaka-injustice ng pamamalakad sa panahon natin, o kung tayo man ay naipit sa isang krimen na wala tayong ginawang mali pero ikaw ay nakulong, dito niya ipapakita kung ano ang totoong justice, ang paghuhusga ng tama. Merong judgment sa langit, pero dito sa lupa ipapakita niya yung tama
at makatwirang paghuhukom sa millennial reign of Jesus Christ. Kasi tapos na po ang tribulation dito. Tapos na yung paghahari ng Antikristo. Tapos na yung pandaraya ni Satanas. Kaya paiirali na ng Panginoon dito. Ito yung matagal nang hinihintay na kahit abutan tayo ng rapture, abutan tayo ng kamatayan, magaganap pa rin ito. Ipapakita niya sa buong mundo, sa lahat ng nabuhay, kay Satanas, sa Antikristo, sa mga taong hindi naniwala sa Kanya, sa mga tinuturing siyang tao at hindi Diyos. Siya ay magpapakita sa second coming of Jesus Christ dito sa millennial reign of Jesus. Sa panahong ito, humanda ka kasi ito yung propesiyang magaganap at napakalapit na. He will punish sin. It's beyond on our comprehension kung paano nagkaroon ng kasalanan, pero dito niya wawakasan ang kasalanan, ang paggawa ng kasalanan at ang manunukso. Sinabi ng Panginoon, parurusahan ko ang mundo dahil sa kasamaan nito. Paparusahan ko ang mga makasalanan dahil sa kanilang kasalanan. Wawakasan ko ang kahambugan ng mayayabang. Patitigilin ko ang pagmamataas ng mga taong malupit. Kaunti lang ang matitirang tao, kaya mas mahirap silang hanapin kaysa dalisay na gintong galing sa Ophir. Yayanigin ko ang langit at ang lupa. Ako ang Panginoong makapangyarihan, ay gagawin ito sa araw na ipapakita ko ang matindi kong galit. Medyo nakakatakot pakinggan, pero yung konting mga tao dito, ito yung sinasabi ng Revelation na pwedeng nag-rapture na po dito. Pero sa Isaiah palang pinrapisay na merong matitira, at yung matitira na yun yung mga hindi nagsisi, na kahit nagpadala sa Revelation chapter 12 ang Panginoon ng saksi, kung titingnan na magbabago pa yung mga tao, sa panahong iyan, hindi kamumuhian nila yung kapayapaan, kamumuhian nila sa tribulation period yung mga bagay na maka-Diyos. Ang dalawang witness na lalabas sa huling kapanahunan. Revelation chapter 11 verse 3, sa mga araw na iyon, isusugo ko roon ang dalawang saksi ko. Magsusuot sila ng damit na sako bilang pahiwatig sa mga tao na kailangan na nilang magsisi sa mga kasalanan nila. Ipapahayag nila ang mensahe ng Diyos sa loob ng 1,260 araw. Humanda ka kapatid at makinig, dahil isasaysay ko sa iyo kung ano ang mangyayari kapag nagpakita yung dalawang saksi sa Revelation at kung ano yung prophetic message dito sa last days. May dalawang significant figure na merong role na primarily prophetic, indicated kung ano yung damit nila at kung ano ang sinisimbolize nito. Revelation 11 verse 3, sa mga araw na iyon, isusugo ko roon ng dalawang saksi ko. Magsusuot sila ng damit na sako bilang pahiwatig sa mga tao na kailangan na nilang magsisi sa mga kasalanan nila. Yung damit na sako na suot ng dalawang saksi symbolize repentance, na kailangan magsisi ang tao sa panahon na ito. Mapapansin mo kapatid, meron laging saksi ang Panginoon even in darkness and corrupt times. Si Noah, he preached righteousness before the great flood. Abraham to Canaan, Joseph in Egypt, Elijah for the reign of Ahab and Jezebel, Daniel in Babylon. Bago niya i-perform yung judgment sa earth, meron laging maiiwan na saksi para ipakita kung gaano kasama ang tao that time at kung bakit niya ibubuhos yung judgment niya, kasi makatwiran siyang Diyos at makatarungan. Hindi ko masasabi sa inyo kung sino talaga yung dalawang saksi na ito. Walang specific na pangalan na nilagay sa Revelation kung sino yung dalawang saksi na ito. Marami nagsasabi na pwedeng si Moises at si Elijah. Kasi si Moises, hindi nakita yung bangkay niya dito sa lupa, kasi ito ay kinuha ng Panginoon. Si Elijah, hindi po siya namatay. Siya po ay na-rapture sa Old Testament. Kaya pwedeng si Moises, pwedeng si Elijah, pwedeng si Enoch, pero pwedeng gamitin ng Panginoon kahit na sinong individual para ipakita niya sa mga tao ang kanyang kadakilaan at ang kanyang kapangyarihan. Humanda ang mundo kasi pag nagpakita ang dalawang saksi na ito mula sa langit, ito ang mangyayari at magaganap. Revelation chapter 11 verse 4, ang dalawang saksing ito ay ang dalawang punong ulibo at dalawang ilawan sa harap ng Panginoon ng buong mundo. Kung may magtangkang manakit sa dalawang ito, may apoy na lalabas sa bibig nila at masusunog ang kanilang kaaway. Ganyan papatayin ng sino mang magtangkang manakit sa kanila. May kapangyarihan silang pigilin ang ulan upang hindi umulan habang nagpapahayag sila ng mensahe ng
Diyos. May kapangyarihan din silang gawing dugo ang mga tubig at magpadala ang lahat ng uri ng salot sa mundo anumang oras na gustuhin nila. Kung mapapansin mo kapatid, hawig ng kay Elijah. Kasi si Elijah, napigilan niyang umulan po sa Old Testament. Nagpababa rin po siya ng apoy. Pero sa Revelation, hindi lang isang saksi po yung bumubuga ng apoy kapag lalapit yung kaaway. Dalawa po sila. Pangalawa po dito mga kapatid na makikita natin yung katangian na kayang gawin ni Moises. Kasi sa Egypt, pinalabas ni Moises yung mga iba't ibang salot kay Paraon. Dito sa Revelation, sinaysay din dito kung ano yung kayang gawin ng dalawang saksi. Kaya nila magpalabas ng kahit anong salot. Napakahiwaga po ng Revelation. Symbolically and literally, magpipreach po sila dito ng repentance, ng gospel. Alam niyo po kung bakit? Kasi pwedeng nag-rapture na po this time. Kasi tribulation period na ito at wala nang nangangaral. Pero magpapadala pa rin ang Panginoon ng saksi para ipangaral ang repentance, ang kingdom ng Panginoon, ang gospel upang may maligtas pa sa tribulation period. Pero theory lang po ito mga kapatid. At merong magtatangkang lumaban sa dalawang saksi kasi ito po ay mahirap ng kalalagayan. Sabi ko nga po sa inyo, ito ay Great Tribulation na. Kung pag-aaralan natin mabuti. Revelation chapter 11 verse 7. Pagkatapos nilang ipahayag ang mensahe ng Diyos, makikipaglaban sa kanila ang halimaw na galing sa kailaliman, tatalunin sila at papatayin sila ng halimaw. Ang bangkay nila ay papabayaan sa lansangan na tanyag na lungsod, ang lugar na pinagpakuan sa krus ng kanilang Panginoon. Ito rin ang lungsod na tinaguriang Sodom at Ehipto. Sa loob ng 3 kalahating araw, ang bangkay nila ay papanoorin ng mga tao mula sa iba't ibang lahi, angkan, wika at bansa, at hindi sila papayag na ililibing ang mga ito. Ano sa tingin mo kapatid? It is symbolical or literal na mangyayari po sa last days? Kaya ako tinatanong kasi hindi ko rin alam kung ito ay literal na mangyayari. Kasi mula sa abyss, lalabas yung fallen angel para patayin yung dalawang saksi. At pag namatay yung dalawang saksi, ito ang mga itsura ng tao sa mundo. Buong mundo po ito, wika, bansa, na titingnan at makikita na tatalunin yung dalawang saksi ng fallen angel. Mapapasin nyo pa po dito, merong literal place dito po sa lugar kung saan pinako ang Panginoon, na tinatawag na Sodom at Ehipto. Ang karakter ng mga tao this time, hindi maganda. Kasi sila ito ang tuwapa at hindi nila ililibing yung bangkay ng dalawang saksi. So hindi po ito tago at hindi mga iilang bansa at kaharian lang ang makakaalam po nito. Buong lahi, wika, makikita po ang ganitong senaryo. Literally. So mahirap pong explain to ng symbolical kasi merong specific na sinabi kung saan po makikita ang senaryong ito. Sobrang ungodly na mga tao sa panahon na ito. Why? Kasi makikita nila yung dalawang saksi na nangangaral ng repentance. Mula sa langit po yon, literal nilang nakita. Pero tuwang-tuwa pa sila nung napaslang po ng halimaw na galing sa ilalim ng lupa. Revelation chapter 11 verse 10, matutuwa ang mga tao sa buong mundo dahil sa pagkamatay ng dalawang propeta. Magdiriwang sila at mabibigyan ng mga regalo dahil namatay ang dalawang iyon na nagpahirap sa mga tao sa mundo. Sobrang tindi po ng mangyayari po sa mga taong ito, sapagkat nangangaral na ng repentance sa panahon na yan, pero hindi pa rin magsisisi ang mga tao sa huling panahon. Revelation chapter 11 verse 11, ngunit pagkalipas ng 3 kalahating araw, muli silang binuhay ng Diyos. Bumangon sila at ganun na lang ang takot ng lahat ng nakakita sa kanila. Narinig ng dalawa ang malakas na tinig mula sa langit, umakyat kayo rito, at habang tinitingnan sila ng mga kaaway nila, pumapaitaas sila sa langit sakay ng ulap. Nang oras ding iyon, lumindol ng napakalakas na wasak at 10 bahagi ng lungsod at 7,000 ang namatay. Natakot ang natirang mga tao kaya pinuri nila ang Diyos sa langit. Bubuhayin ng Diyos yung dalawang saksing ito. Pero pagkatapos nyo magkakaroon ng matinding sakuna o napakatinding lindol na magiging judgment dahil sa ginawa nila. Sobrang kalapastanganan ng mga tao dito. Pero ito yung gagawin ng Panginoon. Bibigyan pa rin ng pag-asa. Pero meron pong global conflict po dito. Merong dictator sa panahon na ito. Siya yung tinatawag na Antichrist. Dahil ilalayo niya ang tao sa Diyos at ililid niya upang labanan ang Panginoon. Ito yung agenda ni Antichrist. Siya ay kampon ni Satanas. Hawak niya ang technology that time. Hawak niya ang mundo, ang religion,
Hawak niya ang buong sandatahan ng mundo, kahit yung live streaming, dahil makikita ng lahat ng tao ang mangyayari sa dalawang saksi. Revelation chapter 11 verse 9, sa loob ng 3.5 araw ang bangkay nila ay papanoorin ng mga tao mula sa iba't ibang lahi, angkan, wika at bansa, at hindi sila papayag na ilibing ng mga ito. Napaka-modern na ng technology natin, pa-high-tech na pa-high-tech. Yung AI, yung live streaming, yung internet, gagamitin po yan para makita ng sanlibutan ang mangyayari sa dalawang saksi sa Revelation. Yung smartphones, computer, tablet, TV programs, magagamit po yan sa huling panahon. Sobrang hiwaga po ng Revelation. Actually, habang pinag-aaralan ko ito, habang binabasa, we need the guidance of the Holy Spirit. Kailangan maging puspos tayo ng Espiritu Santo na maunawaan natin yung mensahe at pinaparating ng Panginoon sa mga tao sa panahong ito, na hindi tayo magkamali ng sasabihin natin at ipaparating ng mga warning sa bawat makakarinig nito. Dahil yung dalawang saksi ay mamamatay, pero magse-celebrate yung mga tao sa panahong ito. Sobrang wicked, sobrang ungodly na mga tao sa panahon ito. Bakit sila magdiriwang? Bakit sila magiging masaya? Because they are rejecting repentance. They are rejecting the gospel. Ayaw nila nung pinapangaral nung dalawang saksi. Kasi ang pinapangaral nung dalawang saksi, pagsisisi. Kaya ikinatutuwa nila yung pagkamatay ng dalawang saksi. Diba? Ganito yung karakter ng tao sa tribulation period. Sa nabasa natin, na-revive yung dalawa. Nabuhay muli. Binuhay ng Panginoon at hindi pinabayaan ng Diyos. Pero makikita nyo yung karakter ng mga tao this time. Marami nagtatanong, may pag-asa pa bang makapagsisi, maligtas? Pero ano yung ginawa nila doon sa nangangaral na salita ng Diyos ng repentance? Ayaw nila at bumaba ang judgment ng Panginoon dahil sa ginawa nila sa dalawang saksi. Sa panahon natin, ganyan ang mga tao na sa nangyayari po sa kapaligiran natin. Kahit Bible na yung sinasabi at binabasa natin, kahit gospel na, kahit si Jesus na yung pinopromote natin, yung salvation na libre, na galing sa Panginoon, ay pinapahayag na natin. Ayaw sa panahon na natin. So ito yung mangyayari sa huling panahon, masukdulan pa. Panghuli ang Judgment Day. At nakita ko ang mga namatay, tanyag at hindi, nakatayo sa harap ng trono. Binuksan ang mga aklat, pati na ang aklat ng listahan ng mga taong binigyan ng buhay na walang hanggan. At ang bawat isa sa kanila ay hinatulan ayon sa ginawa nila na nakasulat sa mga aklat na iyon. Kahit sa dagat sila namatay o sa lupa, naglabasan sila mula sa lugar ng mga patay at hinatulan lahat ayon sa mga ginawa nila. At ang sino mang hindi nakasulat ang pangalan sa aklat ng listahan ng mga taong binigyan ng buhay na walang hanggan ay itinapon sa lawang apoy. Pagkatapos, itinapon din doon ng kamatayan at ang Hades. Ang parusang ito ay sa lawang apoy na ikalawang kamatayan. Merong aklat dito na nabanggit. Isa na po dito yung aklat ng talaan ng mga ginawa ng tao. Mga taong hahatulan sa araw ng Judgment Day. Revelation chapter 20 verse 12, at ang bawat isa sa kanila ay hinatulan ayon sa ginawa nila na nakasulat sa mga aklat na iyon. Kahit sa dagat sila namatay o sa lupa, naglabasan sila mula sa lugar ng mga patay at hinatulan ang lahat ayon sa mga ginawa nila. Nakalagay dito lahat ng ginawa ng tao nung siya ay nabuhay sa lupa. Mapapansin nyo, kahit namatay na, haharap pa rin sa paghuhukom. Magre-resurrect yung body niya at yung soul niya. Kahit mayaman o mahirap na nakonbikta na mapunta sa dagat-dagatang apoy. Ipapakita sa librong ito ang katunayan sa mga ginawa nila nung sila ay nabuhay. Ito ang masakit na katotohanan, mga kapatid, na kapag ang wicked ay namatay at napunta na sa Hades, doon sa patikim ng impyerno, doon sa lugar ng mga patay, doon sa Sheol, upang humarap sa paghuhukom. At ipapakita dito sa listahan ng talaan ng mga ginawa ng tao nung sila ay nabuhay pa. Pagkatapos nun, sila ay mapupunta sa dagat-dagatang apoy. Very clear and very specific, ang mga taong haharap sa paghuhukom ay yung mga taong nakundina na papunta sa dagat-dagatang apoy. Yung mga taong namuhay sa kasalanan, tinanggihan ng napakaraming pagkakataon ang Diyos para manumbalik sila, ngunit
dito sa paghuhukom dahil ang mga panauhin dito ay hindi magiging masaya kasi pagkatapos ng Great White Throne Judgment, the final judgment, ito po yung tinutukoy ng Revelation. Dalawang klase po ang judgment na magaganap. Yung Bema Judgment para sa mga mananampalataya, crowning, rewarding. Pero sa lahat ng mga nakondina, sa lahat ng papunta sa dagatang apoy, the Great White Throne Judgment, ito yung final, wala nang magaganap na judgment pagkatapos nito. Dito nakatala yung mga ginawa ng tao. Lihim man o hayagan sa tao, wala pong nalilingid sa Diyos. Ginawa mo sa dilim, ipapakita ng Diyos sa liwanag. Harap tayo sa araw ng paghuhukom ng Panginoon. At ang lahat na nakondina papunta sa dagatang apoy ay mahihiya dahil ma-expose dito ang lahat ng ginawa nilang kasalanan. According to the Bible, hindi na po kasama dito yung mga nakipagkaisa sa Panginoong Jesucristo. Yung mga tumalikod sa paggawa ng kasalanan, namuhay na merong kabanalan. Ang sabi ng Romans chapter 8 verse 1, kaya ngayon, hindi na hahatulan ng kaparusahan ng mga na kay Kristo Jesus, sapagkat sa pakikipag-isa natin kay Kristo Jesus, pinalaya na tayo sa kapangyarihan ng kasalanan at kamatayan sa pamamagitan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu na nagbibigay buhay. Pangalawa, ay yung aklat ng buhay na walang hanggan. Listahan ng mga pangalang binigyan ng buhay na walang hanggan. Mga papunta sa langit. Revelation chapter 20 verse 14 hanggang 15, at ang sino mang hindi nakasulat ang pangalan sa aklat na listahan ng mga taong binigyan ng buhay na walang hanggan ay itinapon sa lawang apoy. Pagkatapos, itinapon din doon ang kamatayan at ang Hades. Ang parusang ito sa lawang apoy ay ang ikalawang kamatayan. Kapag hindi nasumpungan ang iyong pangalan dito sa aklat ng buhay na walang hanggan o sa talaan ng buhay na walang hanggan, ito ay papunta sa dagat-dagatang apoy. Ikaw ay mapupunta doon sa everlasting fire, everlasting torment, everlasting sorrow, sa lake of fire, sa hell. Dito papunta ang mga taong hindi nasumpungan ng pangalan sa aklat na ito, sa talaan ng mga listahan ng mga taong binigyan ng buhay na walang hanggan. Merong misconception sa pag-aaral pagdating po sa mga makukondena at sa mga naligtas. Dahil ang sabi dito, ang lahat ng mga nakipagkaisa sa Panginoong Jesucristo ay hindi na magkakaroon ng paghuhukom o makakasama sa hatol ng Diyos. So kapag tinanggap lang natin si Jesus, nagsorry lang tayo, tapos gumawa na ng kasalanan, pwede na. Ito yung sinasabi ng Bible na napakahalaga. It's very clear. Marami po ang tumatawag sa Panginoon. Pero marami po na kahit tumatawag sila sa Panginoon ay hindi sila namumuhay ng may kabanalan. Ano yun? Mga carnal Christians. Ang sabi ng Mateo chapter 7 verse 22 hanggang 24, marami ang magsasabi sa akin sa araw na iyon, Panginoon, Panginoon, hindi ba nagsipanghula kami sa iyong pangalan at sa pangalan mo'y nagpalayas kami ng mga demonyo at sa pangalan nyo'y nagsigawa kami ng maraming gawang makapangyarihan at kung magkagayo ipapahayag ko sa kanila, kailan may hindi ko kayo nangakakilala, magsilayo kayo sa akin kayong mga nagawa o manggagawa ng katampalasanan. Kaya't ang bawat dumirinig ng aking salitang ito at ginaganap ay matutulad sa isang taong matalino na itinayo ang kanyang bahay sa ibabaw ng bato. Isa po yan sa pinaka nakakatakot na bersikulo na maririnig mo sa Biblia sa pag-aakalang ikaw ay nagpapalaya sa pangalan ng Panginoong Jesucristo o gumagawa ng himala, pero hindi pala nakalagay ang iyong pangalan sa aklat ng buhay. Why? Kasi namumuhay ka sa pagiging karnal. Nakalagay nawa ang ating mga pangalan sa aklat ng buhay na walang hanggan. Hindi natin mautusan ng Diyos na, Lord, sulat niyo po yung aking pangalan sa aklat ng buhay. Pero gumagawa ka naman ng mali. Hindi ka pa tumatalikod sa pagkakasala. Gumagawa ka pa ng mga lihim na kasalanan kahit Kristiyano ka na. Kahit Kristiyano ka na, marami kang ginagawang mga bagay na alam mong mali. Pero nagpapatuloy ka pa rin. O kaya naman ikaw ay baguhang Kristiyano. Ngayon mo lang napakinggan yung salita ng Diyos na ito at tinanggihan mo pa rin.
hindi tayo malalagay sa aklat ng buhay na walang hanggan sa ating mga good works, sa ating mga ginawa para sa Diyos. Tanging ang Diyos ang umabot sa atin. Tanging ang kanyang habag, ang kanyang grace, ang nagbigay sa atin ng kakayahan para maligtas. Inabot tayo ng Diyos sa pamamagitan ng pagmamahal niya. It's very serious kasi kinailangan magkatawang tao ng immortal na Diyos dahil sobrang seryoso na ang tao ay mapupunta sa dagat-dagatang apoy. But by the grace of God, we are saved. Yung grace ng Diyos ang nagtutulak sa atin ngayon upang makatalikod sa pamumuhay na makasalanan. Kapatid, darating yung araw na ito, yung paghuhukom ng Panginoon. I hope na you are ready at na-share mo yung gospel, na-share mo yung salvation ng Panginoon. Ano yung decision mo ngayon? Mailagay ka doon sa buhay na walang hanggan, sa aklat ng buhay na walang hanggan, o doon ka mailagay sa talaan na mapupunta sa dagat-dagatang apoy. It's your decision now. Maraming tumatalikod ng mga mananampalataya sa huling panahon. Pero gusto kong i-remind kayo na mayroong book of remembrance na nakatala sa lahat ng ginawa natin pagdating sa paglilingkod sa Panginoon. Kahit ang ating mga pagluha, mga sakripisyo para sa ikararangal ng pangalan ng Panginoon, nakatala dito, kapatid. Gusto kong mapakinggan mong mabuti ito. At gusto kong ma-encourage at ma-enlighten ka kung ikaw man ay dumadaan sa matinding pagsubok sa paglilingkod. Then those who feared the Lord spoke with one another. The Lord paid attention and heard them, and book of remembrance was written before him of those who feared the Lord and esteemed His name. Merong aklat ng pag-alala. Hindi makakalimutin ng Panginoon, pero para lang ipakita sa'yo, para lang i-remind sa'yo na lahat ng ginagawa mo para sa Diyos ay recorded sa langit. At ipapakita sa'yo ng Panginoon yan pag tayo ay napunta na doon sa buhay na walang hanggan. Even our tears is recorded. Psalms chapter 56 verse 8, You've kept track of all my wandering and my weeping. You've stored my many tears in your bottle. Not one will be lost, for they are all recorded in your book of remembrance. I pray, kapatid, na hindi lang masatisfy yung curiosity natin kung ano ang meron sa Judgment Day at kung ano ang merong nakahintay sa atin sa buhay na walang hanggan. Gusto kong ma-enlighten kayo at ma-encourage sa paglilingkod sa Panginoon. Gusto kong ma-encourage kayo sa pag-share ng Word of God dahil hindi yan nawawalan ng kabuluhan sa harapan ng Panginoon. Hindi yan nawawalang saysay sa harapan ng Panginoon. Mga Christians, mga workers, mga pastors, mga preachers, youth, adults, gusto kong iparating sa iyo na mahal ka ng Panginoon at ito ay reminder ng Panginoon sa atin na kailangan natin magpatuloy, na kailangan natin maging matatag. I pray na lalong lumalim ang pananampalataya mo, lalo kang samahan ng banal na Espiritu, lalo mong kasabikan ng presence ng Panginoon at ang pag-aaral ng kanyang salita. Huwag kang magpapadala sa samot-saring karamdaman o samot-saring pagsubok ng buhay. Gusto ko pong magpasalamat sa iyo, kapatid, na karating sa huling part of video ito. Marami ka nawang natutunan at na-encourage ko sana kayo sa paglilingkod sa Panginoon. At kung meron ka pang ginagawang kasalanan, ito na yung time para talikuran mo yan, kapatid. Dahil inaabot pa rin tayo ng Panginoon sa oras na ito. Kung meron kong tanong, comment nyo lang po. O yung mga bagay na hindi ko nasabi, ilagay nyo po sa comment section. Follow kayo kung agree kayo. Subscribe po kayo, nakakarating kayo sa YouTube channel. Share nyo po ito sa mga kamag-anak nyo. Share nyo po ito sa mga mahal nyo sa buhay. O kaya naman sa inyong wall. God bless, kapatid. Hanggang sa susunod na pagkikita, ito ang inyong lingkod, Pastor Gab Bueno. God bless po.